Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quasim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page, of course, ng True FM. Please do follow us on Facebook. Kamusta po ang inyong naging weekend? Happy Lunes ulit, mga kapatid! Magkakasama po tayo muli sa loob ng isang linggo. Sana po'y nakapag-recharge po ang lahat, nakapagpahinga at talagang punong-puno ng energy ngayong Lunes. Lunes pa lang ha, hindi pwedeng pagod na agad. May 4 na araw pa tayong bubuuin o bubunuin. Ayan, bubunuin. Advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ayan, next Sunday ha. O ayan, maaga na po namin kayong pinaalalahanan. Baka makalimutan nyo. Yes, next Sunday po ay Mother's Day na. That is May 12. Ayan po, May 12. Huwag nyo pong kakaligtaan. Napakahalaga pong selebrasyon yan. Ito po yung isa sa... Siyempre, dapat araw-araw pinaparamdam po natin sa ating mga nanay na mahal natin sila. But this is a very special day for them. So, hindi po na... Ang mga nanay, hindi naman yan nag-e-expect na mamahalin ang dapat nating iregalo. Basta maramdaman lang po nila na extra love nyo sila, malaking bagay na po yan. So May 12 ha, this coming Sunday na po yan ang ating Mother's Day. Kaya ang araw pong ito ay nilaan natin para sa mga nanay. Ayan. Dito po pag-uusapan natin ngayong araw ang Expanded Maternity Leave Law. Yes, meron po niyan. From 60 days ay ginawa nga po itong 105 days na paid leave. 'Di ba, halos doble po. Dinagdagan nila ng additional 45 days. Pero marami pa pong nakapaloob sa batas na ito. So yan po ang gusto nating himayin, isa-isahin, kasama po ang ating guest. Kaya inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion, lalo na yung mga nanay or yung mga mothers to be. Ayan. Ang ating question of the day, ano po ang problema nyo sa inyong maternity leave benefit? Nagkakaroon ho ba kayo ng ganitong issue sa inyong mga kumpanya? Pero aware ho ba kayo doon sa mga benefits na dapat na nakukuha nyo po? Yan ang gusto nating ipaalam sa inyo. Kung meron din ho kayong mga katanungan, gusto pong i-discuss sa atin or i-consult, maaari po kayong mag-post sa ating live stream at susubukan po nating matugunan ang lahat ng inyong mga katanungan. Post po kayo sa ating live stream. Again, we're live sa Facebook page po ng True FM. And also, pwede po kayong diretsong dumulog at tumawag po sa ating tanungan hotlines. Tawag na po kayo sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Para po agad-agad na masagot po yung inyong mga concern. Oras natin mga kapatid, 7 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Simulan na po natin ang ating usapan. Kasama natin live via StreamYard ang dating Gabriela Party List Representative at isa rin po siyang women's rights advocate, si Miss Emmy De Jesus. Hi ma'am, thank you for joining us. Magandang hapon po. Tandaan mo ko, way back nung matagal na. Siyempre, thank you po. Salamat po sa inyong oras, Miss Emmy, dahil yun nga, gusto natin mas ma-empower, di ba, ang mga kababaihan. At maliban po doon sa iba pa pang issues on women, ito gusto nating tutukan, yung isa sa mga mahalagang benepisyo na nakukuha ng isang nanay. Ito nga pong expanded maternity leave. From can you give us an kung ano po ang batas na ito? Ito po nga sinasabi natin na expanded maternity leave law. Actually, bago siguro yung mga detalye, no? Kasi ang any long time ay pwede nating
may mga references na pwede talagang basahin yung bawat detalye. Siguro ang mahalaga dito, ano yung nagtulak, halimbawa sa bahagi namin, bilang kinatawan ng Gabriela Women's Party noong panahon na ito ay tinutulak natin sa Kongreso, ano ang nasa likod nito? Kasi ito ay isang hakbang na tingin namin ay progresibo at pasulong para doon sa mga kababaihan na may trabaho o manggagawa, no? Or employed. And in fact, kinikilala rin ng batas na ito kahit yung mga nasa informal sectors. Kasi marami ngayon sa atin, kahit na yung mga anong tawag dyan, job order, at saka yung mga hindi talaga permanente, ang qualification sa kanila job order. Kaya ko sinasabing napakagandang i-appreciate, isang hakbang ito pasulong, kasi pagkilala ito ng Estado na ang babae ay dapat bigyan talaga ng papel sa lipunan na bahagi siya ng productive role, ng productive activities. Kasi sa totoo lang, yan talaga ang pinagmumulan nung kaisipan na isa doon sa kaisipan na umiiral, ang babae ay para sa tahanan lamang. Ang babae kapag nag-asawa na ay dapat naglilingkod na lang sa kanyang pamilya. O ang babae kapag mahirap tanggapin sa trabaho. O ito na yung sinasabi nating discriminatory practices para sa mga kababaihang manggagawa o empleyado. Ito yung isa sa dahilan kasi ang babae nga ay nagbubuntis. Ang babae ay nagluluwal ng sanggol at mayroon talagang realidad na kailangan niya ng physical and mental na environment para sa kanyang pagbubuntis. Kaya sa bahagi ng mga nagtulak nito at naging batas noong March, Women's Month ito na approve, na implement. Pero ang sinasabi natin, pahaba rin ng laban na inabot dito, maganda ito dahil lahat ng babae na manggagawa, regular man o hindi, pribado man o publiko, o single parent man o hindi, kasi pwedeng hiniwalayan siya ng kanyang partner at nabuntis siya, makakakuha ng benepisyo ayon sa isinasaad ng batas na expanded. At saka take note ng salitang expanded kasi ang talagang original na nasa batas, hindi naman ito bago na ang maternity leave. Meron naman tayong dati na 60 days Opo. Na oo. Kasi halimbawa sa bahagi namin, nagkaroon talaga kami ng maraming konsultasyon dito sa mga manggagawa, particular sa mga private companies. Karamihan dito kababaihan na regular at saka mga anong tawag diyan, hindi pa rin hindi pa rin counted temporary lang. Regular. Paulit-ulit na binabago. Contractual. Kasi actually, ang maganda Cheryl, kasi celebrate lang natin ng Labor Day. Opo. May first araw ng pagkilala sa manggagawa. At dapat, pag ina-appreciate natin dito natin dapat pwesto talaga yung papel ng kababaihan na pwede talaga siyang lumahok sa produksyon. At yung Estado o yung gobyerno, dapat kilalanin na kung siya gugustuhin niya na magkaroon ng anak, siya ay magbubuntis ng 9 na buwan. At kung siya luluwal na ng anak, pwede rin siyang kilalanin, dapat din kilalanin ng Estado na pwede rin siyang humingi ng mga araw o panahon para siya ay bigyan ng sapat na pagpapahinga. Ito yung ito palangkas talaga ng batas. Bakit ito itinulak
at inamend na pahabain talaga yung maternity leave, kaya nga expanded. No? Opo. Miss Emmy, break lamang po tayo ng kaunti. Ayusin lamang po namin ang inyong audio. Pero malinaw yon mga kapatid. Ang narinig po natin. Kaya nga it's called expanded. Ayan po, expanded maternity leave dahil from 60 days, ngayon po ito ay 105 days. Gusto nating klaruhin at gusto nating malaman kay Miss Emmy maya-maya sa ating pagbabalik. Ito ba ay, oo nga, pang regular, baka ang impression po ng karamihan ay pang regular lang yan. Pwede ba yan doon sa nga paulit-ulit na pagre-renew na tuwing 6 na buwan or 5 buwan ay ganun lamang yung kontratang ibinibigay po, At kung kunwari ay simple ka lamang na isa kang tindera, walang status, kumbaga yung 'di ba may mga ganun pong pag-hire sa atin na regular kitang tindera kita sa maliit na negosyo. Yun ba makukuha mo rin ng yung benefits na mga ganito? Yan po ay ilan sa mga katanungan sa ating yung mga kasambahay. Pasok ba dito? Kasi 'di ba, ang kasambahay naman hindi naman lahat po yan single. Pwede rin ba nilang mapakinabangan ng ganitong klase na benefits? Ilan lamang po yan sa mga tanong at kung kayo may mga tanong, i-post nyo po yan sa ating live stream or call us sa ating tanungan hotlines. Makakasama po natin si Ms. Emmy De Jesus hanggang alas 5 ng hapon. So lahat ng inyong concerns ay susubukan po namin masagot yan at matulungan po namin kayo. Again, post sa ating live stream. We're live sa Facebook page ng True FM or call us sa ating tanungan hotlines. Agad po namin kayong ipapasok 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod Cheryl Quasim, ang ating question of the day. Ano ho ang problema nyo sa inyong maternity leave benefit? Nakukuha nyo po ba ito? Or may issue po kayo sa inyong pinagtatrabahuhan? Post na po kayo sa ating live stream or call us sa ating tanungan hotlines para agad po nating matugunan ang inyong mga concern, mga kapatid. Gusto nating mas himayin ito pong expanded maternity leave law. At ito nga ay from 60 days ay ginawa na itong 105 days na paid leave. Yun po ang ngayon dapat yun na po yung nakasaad ngayon sa ating batas. At ito ay pinush nga po ito ng ating mga mambabatas dahil nakita naman hindi sapat yung 60 days, hindi po ba? May mga pagkakataon na kakailanganin mo talaga ng dagdag na araw na maliliban ka sa trabaho dahil sa pagiging isang ina. At kasama po natin dito para mas mahimay po natin itong batas na ito, si dating Gabriela Party List Representative at Women's Rights Advocate, Miss Emmy De Jesus. Miss Emmy! Hi uli, pasensya na dun sa nasayang nating oras. Oo nga po, pero mas better po na kasi ngayon yung ating audio para mas malinaw po. Hindi na tayo magbe-break, tutuloy-tuloy na natin to hanggang alas 5, dire-diretso natin para hindi po mas marami tayong matalakay. So Miss Emmy, kanina po ay na-discuss nyo nga bakit nagpinush ng ating mga mambabatas ito maging expanded maternity leave law. So ano po ang laman nitong batas na ito? Yung from 60 days to 105 days. Di po ba? Oo. Kasi sabi ko nga, kami pag gumawa ng panukala, talaga nakikinig kami doon sa mga stakeholders. At nakakatuwa dahil yung proseso ng pagtutulak nito sa loob ng Kongreso during the time, maraming mga manggagawa na sumama sa amin at bigay ng kanilang iba't ibang sitwasyon na ang kahulugan lang naman, hindi talaga tatapat yung 60 days. At saka ang ibig sabihin naman kasi ng 105, kasama rito yung pwede itong gamitin pre, ibig sabihin bago manganak, at saka yung postnatal, pagkatapos manganak. Ibig sabihin, may mga manggagawa o empleyado o mga informal workers na even before
noong kanyang kabuwanan ay nakakaramdam na ng sobrang pagod, lalo na yung mga nagtatrabaho sa pribado, no, yung hahaba ng kinocommute. Kaya sa kanila, mainam kung magpapahinga muna sila at pagtitiyak din na mailalabas nila yung kanilang baby, no, na sila ay malusog. Opo. Otherwise, ang laki ng tinatawag natin, Cheryl, na yung high risk na pregnancy. Yes. Kaya sa totoo lang, halimbawa yung mga nakakausap ko, mas maraming gusto rin na prenatal o bago yung panganganak, i-avail nila yung maternity leave. Miss Emmy, ito pong 105 days, ito pong buong 105 days ay paid leave po ba ito lahat? Paid leave yan. And in fact, pwede ka pa ngang magdagdag ng 30 days pero hindi na, no? Parang pagkilala ito na dapat nga sabi ko, no, ang Estado sa pamamagitan noong mga nag-hire ng mga women workers ay binibigyan talaga, bayaran mo, no, bigyan mo ng karampatang sahod yung mga nagtrabaho sa iyo, lalong-lalo na, no, yung mga kababaihan na nagdesisyon na sila ay magkaroon ng anak. At ito po bang 105 days na ito ay tuwing manganganak ka? Or ilang beses mo ba ito pwedeng ma-avail? Kunwari, nagkataon. Of course, we want, Miss Emmy. Gusto po natin ay healthy, mga kapatid, ang inyong pagbubuntis. Naniniwala, pinupush natin yan, yung responsableng pagpaplano ng pamilya. Siyempre, ang gusto natin na pagitan ay nasa mga 2 to 3 years man lang yung pagitan nyo ng anak. Pero paano kung nagkataon na taon-taon ay nabubuntis po si Mrs.? Pwede po yon? Actually, wala siyang anong tawag dyan? Yung limit kung ilang beses ka manganganak. Opo. Pero siyempre, ako appreciated ko naman yung appreciated ko naman yung pagkilala na palagay ko kahit sinong babae, no? Kahit nga full-time na nanay, hirap din doon sa sunod-sunod na pagbubuntis, ano? Pero para doon sa mga nagtatrabaho na ginusto man nila yan, o dapat ginusto nila, no? At hindi sila nabuntis, labag sa kanilang kagustuhan, they can still avail. Pwede pa rin nilang gamitin yung 105 na paternity leave. Before or after ng kanyang panganganak. Okay. Tapos, ayun, mga kapatid, pwede pala kayong mag-extend for another 30 days, yun lang, without pay na. Pero, kahit ma-avail nyo po yung 30 days, kung tingin nyo po ay kailangan nyo pa, ay hindi po ito dapat maging batayan ng performance. Kasi, ito po ay pwedeng ibigay sa inyo, benepisyo nyo po ito. Isa ito sa mga benefit ng pagiging isang ina. Miss Emmy, paano kung kambal, triplets, o higit yung anak mo? Paano yun? Hanggang 105 days lang ba? Kasi siyempre mas mahirap alagaan. Ha? So, hindi, pwede patulungin mo yung tatay. O patulungin mo yung partner. Actually, yan din yung kagandahan Kasi pwede mong i-appropriate yung ilang araw o 7 days, no? Maliban pa doon sa paternity leave ng tatay, no? Na kikilalanin ng Estado o dapat babayaran din yung kanyang paternity leave at dagdag yung 7 days na nanggaling sa expanded maternity leave. Pero may lang dito may caveat dito or may pasubali Ano? According to the law rin, yung paternity leave natin, maaapi lang nila yung ganyan kapag kasal or married. Pag sa paternity leave. Pero ito pong expanded maternity leave law na ito, hindi kailangang kasal lang ang babae. Ang isa nang nakakatuwa dito yung yung single parent. Opo. Kasi magtataka ka, no? Teka, bakit nabuntis single parent, ano? Maraming circumstansya. Kaya nga sinasabi ko yung mga kababaihan talaga, lalong-lalo na yung nagsikap
excuse me, yung nagsikap na magkaroon ng trabaho, ma-employ, privado man yan o public, at sila ay naging na-employed, nagkaroon ng relasyon, nabuntis, no? Tapos, it can be abandoned o hindi muna talaga sila pinakasalan. Kaya, they can qualify as single parents. Kaya pwede rin, maa-avail din nila ito. And, in fact, kahit na anong tawag dito, mayroon kang partner. Regardless of the gender of your partner din, ano? Pwede din siyang ibigay yung 7 days na appropriation ng leave. Basta, according to the requisite, ano naman yan lahat naman ng ginagawa nating, lahat ng na-approve naman na panukala at nagiging batas, lahat ng detalye nandoon naman sa approved law. Opo. Again, klaruhin po natin, Miss Emmy, sino po ang covered nito? Sino ang makaka-avail nito? Kasal or hindi kasal, pwede. Okay. Pwede. Yung estado po sa trabaho, kailangan regular na empleyado? Not necessarily. Basta siya ay nagbabayad ng SSS ng may according to the law, parang within the 12-month period na tuloy-tuloy siyang nagbayad ng 3 times, pwede rin niyang i-avail. Kasi ang mangyayari naman dito, Cheryl, the employer will release, no, yung sahod o yung benefit at yung SSS ang magbabayad. Or the other way around. Ibig sabihin lamang nito, safe, no? Safe kahit hindi ka regular na employed sa privado man o sa public. Kahit na ikaw, sa mga part-time po, hindi pwede. Ang part-time kasi, ang tawag natin diyan sa kanila ay informal. Opo. Basta nagbabayad sila ng SSS. At katulad din ng nabanggit natin. Kasambahay. Na tuloy-tuloy silang nagbayad within the 12-month period na 3 beses. Pwede rin silang humingi, no, ng benepisyo mula sa SSS. Okay. Ang miscarriage po, pag nakunan, kasama po ba ito dun sa 105 days? Actually, sa miscarriage, 60 days lang ang mai-implement yung original na yung dati, no? At stipulated yan sa batas na hindi talaga kundi yung 60 days lang. Okay. Kailan po pwedeng magsimula yung maternity leave? Sa unang-unang araw ba o nalaman mo yung iyong pagkabuntis, pwede na yan? At saka pwedeng pautay-utay, patatlo-tatlong araw. Kasi syempre during check-ups, baka mamaya makakasagasa sa trabaho, so kailangan mag-leave. Pwede po ba yun ganon? Paano po ba gagamitin yun? Ang pinakamaganda siguro, Cheryl, yung continuous Kasi doon sa batas, counted ang Saturday, Sunday, ang weekends at saka holidays. Talagang calendar days Pero palagay ko, tama yun Kung pre-natal ang dahilan ng iyong leave at kailangan mo ng mahaba-habang pagkukonsulta, you can already avail noong 105. So, hindi po kailangan na buuin yung 105 days. Pwede pong, kunwari, 5 araw ngayon or tapos sa susunod or pa isa-isang araw habang nagbubuntis ng 9 na buwan. Pwede po ba yun? Actually, I think I have to double check. Pero ang mahalaga rin ng dito kasi or ang ini-encourage talaga ng law, pagtuloy-tuloy talaga yung pahinga noong nanay. And in fact, marami tayong mga employees or workers na ayaw na nilang tapusin yung 105 pagkapanganak. May mga ganun Siguro yung iba nabobore sa bahay. Gusto nila mag-report na.
Sa kasamaang palad, pag hindi nila naubos yung 105 days na leave, hindi ito transferable sa financial, sa cash remuneration. Parang ang spirit ng batas ganito yung pagkilala na kailangan natin ng malulusog na nanay dahil karapatan nga ng mga kababaihan na magbuntis. At kailangan malusog kayo sa isip, malusog kayo sa katawan. Kaya support ito at dapat ang gobyerno ay nagbibigay talaga ng suporta na hindi kayo matatanggal sa trabaho kapag kayo ay nagbuntis. Kasi yan nga, ang banggit ko nga kanina, yan ang source ng discrimination Ayaw nilang tumanggap ng babae kasi nga magma-maternity leave. O kaya may isa kaming karanasan way back early 1990s, may pagawaan dyan somewhere sa South Expressway na nagbibigay ng virginity test para ma-ensure na yung mga kukunin nilang empleyadong babae ay walang partner. Kaya ganun ganun yung diskriminasyon na iniluluwal din nung papel natin sa lipunan na kapag gusto nating mag-anak, iba, parang ine-echepuera ka na doon sa oportunidad na maging bahagi talaga ng productive forces. Hello, ma'am. Alright. Miss Emmy? Yes. Ayun, sorry, may napindot po akong mali. Dito nawala po ako. So, meron din palang naging negatibo, na impact po itong batas na ito. Pero, pag po may mga ganito, diskriminasyon, this is something po na pwede nyo pong i-report, mga kapatid, diba? Inano namin yan in-ensure namin na kapag may mga violators doon sa implementation, may karampatang parusa. Magsisimula yata sa 20,000 hanggang maximum na 200,000 para sa mga employers, yung kaparusahan. Opo. Pero gusto ko lang Cheryl, yung negatibo. Sa totoo lang, hindi siya negatibo kasi nakakatulong nga ito doon sa mga manggagawa at saka sa mga empleyado na may trabaho, informal man o hindi, na mag-avail ng mga benepisyo kapag sila ay nabuntis at manganak. Siguro ang winawasto natin dito, yung attitude ng mga may-ari, ng mga kumpanya na ayaw mag-hire ng kababaihan kasi nga ang tingin nila nakakabawas doon sa tubo nila o sa kita nila. When in fact, ang husay-husay sana o ang ganda-ganda sana na mas maraming kababaihan talaga, yung binibigyan talaga ng trabaho. Kaya ang kinokorek din natin talaga sa batas na ito. And in fact, ito yung isang agenda namin kapag nagtutulong kami ng batas Gawin nating daan ito para magkaroon ng information and public information and education ang publiko. Na bakit ba hindi natin kilalanin na ang lipunan ay magtutuloy-tuloy kapag nandyan ang kababaihan na magluluwal ng susunod na manggagawa, susunod na mga teachers, susunod na broadcasters. Kailangan ng lipunan yan at kailangan ng suporta ng kababaihan. Kaya kailangan din silang ipasok, at bigyan ng trabaho. Kasi doon din nagiging malusog ang lugar ng kababaihan sa lipunan. Miss Emmy, at this point ay
mag-entertain na po tayo ng mga calls and then we'll continue the discussion. Kasama po natin sa linya ng telepono si Tay Reyes Aductante mula sa Antipolo City. Hi, Tay! Tay, are you there? Wala tayong marinig, Carmi. Tay? Hello po. Ay, hi, Tay. Sige po, anong may paglilingkod namin? Hello po. Tanong ko lang po, as of now po ba, similang po ba ang nakukuha ng benefits ng normal sa CS? Okay. Miss Emmy, pareho po ba ang nakasaad sa batas kung ang delivery ay normal or CS? Oo. Regardless of delivery. Pamamaraan ng panganganak. Oo. Although, kasi actually nag-review din ako kanina. May binabanggit din kasi doon sa Magna Carta of Women. Pagka gynecological surgery, and I don't think hindi kasama dito ang pagbubuntis o panganganak. Palagay ko, may ibang may ibang benefit na makukuha. And I have to confirm, gawin nating precise ang Pero as far as I know, hindi na binago. Hindi na normal or CS po ay 105 days. Tay, ayun, bakit mo natanong, nagka-problema ka ba sa trabaho mo? Hindi naman po. Ano lang po, kasi yung sabi daw po kasi diba ngayon, possible may makuha po tayong 70K na benefits po sa maternity. 70? Tama po? 70,000? 70K po sa maternity po sa benefit. Ano po Alam ko. Hello? 70 days? Ano ulit yun, Tay? Kasi po, di ba, sabi daw po ngayon, possible po, yung mga sa maternity benefits, possible po makakuha hanggang 70K po. Hanggang 70,000 sa panganganak, para sa panganganak o dahil sa maternity leave? Sa benefit po, maternity benefit. Ano po ba ang klaruhin natin, Miss Emmy, ano ba ang maternity benefits po? Actually, paid leave, ibig sabihin kung magkano ang sinesweldo, kung magkano ang sinesweldo ng isang empleyado o isang manggagawa mula sa kanyang employer, yun ang babayaran. Oo. Sa loob ng 105 days. Hindi additional benefits. Tay, parang habang wala ka sa trabaho mo ng 105 days, sinesweldohan ka. Okay po. Doon po pala siya naka-cover. Doon yun. So, kung sumisweldo ka kunwari ng 20,000 a month, makukuha mo yun ng buo kasi parang lumalabas, diba? Mahigit 3 buwan kasi yun. So, 3 months, sisweldo ka kahit hindi ka pumapasok. Okay po. Yun po. Kasi naguluhan lang ako kasi nung hindi pa ako nanganganak, na-check po ako sa SSS online. Nakita ko na po agad kung magkano yung makukuha ko. Then expected ko po kasi kung nung nanganak ako, CS pa po ako, baka mas tumaas. Hindi na po siya nabago. Kaya nagtaka po ako saan po nakuha yung cover na yon. Oh, okay. Okay. So, pareho lamang. Basta kung ano yung sinisweldo mo, yun yung makukuha mo. Doon lang po pala nag-list, doon sa sahod ko, sa salary ko. Yes. Okay. Clear na po. Alright. Thank you, Tay. Thank you po. Ayan po si Tay Reyes. Pag po ganito, paano po magfa-file yan at magki-claim kung may employer or voluntary member or kung voluntary member ka lang po? May mga may mga procedural step by step. Ang mahalaga lang siguro sa SSS, kung ikaw ay voluntary o nasa informal work ka, dapat bayad ng 12 within the period of 12 months. Hindi ka nakamiss ng 3 consecutive na bayad. Kaya, sa SSS ang filing.
ng claim ng paternity leave benefit. Paano po ang doon, ang computation, magkano po ang hati po ba dyan ng employer at SSS dito po sa 105 days na benefits na paid with leave, leave with pay? Ang understanding ko dyan talaga, employer. Opo. Employer, ang role ng SSS is to give in advance. Pwedeng i-advance ng SSS. Okay. Ito, dito po tayo sa ilan sa mga messages po, si Liwayway Reyes. It's the other way around pala. Ano It's po? the other way around. Employer ang mag-a-advance, SSS ang sasagot. Ang Kasi magbabayad alam po ko ng 105 days. Kasi parang ang spirit niyan, bilang manggagawa, nagbabayad ka, kinakaltasan ka ng SSS Nagbabayad ka ng tax sa iba't ibang pamamaraan, Kaya, yan din ang challenge sa gobyerno, sa estado na Pero Miss Emmy, social security. hindi yan makakaapekto pag nag-retire doon sa computation ng retirement. Dapat hindi. 'Di ba? Oo. Kasi baka mamaya ibawas na, hindi marami ka ng, kunwari, Dapat hindi. nanganak ka ng 5 beses, kahit makasabihin, naka-advance ka na napakinabangan na yung ganitong benefits. But we will clarify that pag nag-guest na po natin ulit dito sa programa ang SSS. Ito pong si Liwayway Reyes, tinatanong niya, paano kung indigent po ako, wala akong panghulog sa SSS? Okay. Kung indigent ka, wala po kayong, does it mean na wala silang trabaho or very minimal lang? Paano po ba pag ganoon, meron po ba silang may makukuha pa rin sa SSS pag nanganak? Siguro hindi na sa sakop ng batas na ito. Sa frame ng RA ng Republic Act. Kasi wala po kayong trabaho. Nililinaw talaga dito, dapat bayaran ang iyong pagpapahinga sa loob ng 105 days. Dapat sagutin nyo ng Estado. Si Rosemary Clemente, may dagdag bang benepisyo kung magkaroon po o nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak? Yan yata yung pwedeng gamitin according sa Magna, yung sa MCL, yung Magna Carta Law. Meron yata doong komplikasyon, hindi miscarriage po, complication. Hindi miscarriage, oo. Parang hindi lang ako ganun ka sigurado doon sa specifics, kapag ka complication na ng panganganak. Kasi ang sinasabi lang doon sa law, kaya pag-entertain din ng dagdag na pahinga, kaya lang hindi nababayaran, palagay ko ito yung mga situation na nagkakaroon ng komplikasyon. Or kung hindi man komplikasyon, yung need na lang talaga nila na i-extend yung kanilang pahinga. Opo, yun. Pwede kayong another 30 days pero wala nang bayad yon. Oo. Pero also, kung magkaroon ng komplikasyon at mas lumaki po yung hospital bills, dapat po mas malaki ang sakop ng PhilHealth. Doon po tayo pupunta sa PhilHealth. Opo. Dapat ganon. Si Nilo Nakdan, may makukuha may lalaki tayong magtatanong. Ano po yon? Lalaki ba siya? Nilo? Ay, hindi po. Ngayon po, si Nilo Nakdan. Ang nagtatanong po ay, pero hindi po ito sakop ng maternity leave benefit, pero baka mabigyan lang po din natin ng sagot, Miss Emmy, may makukuha ba kung minor yung nabuntis? Wala rin hulog sa SSS, walang trabaho. Opo. First, wala, since minor yan, dapat hindi pa siya talaga nagtatrabaho. At minor siya, hindi pa siya talaga nakakapaghulog sa SSS. Pero benefits-wise, mayroon po bang sumasakop sa mga minors na anuman pong benefit makukuha niya sa pamahalaan pag maaga po siyang nabuntis? Actually, ang DSWD ang isang ahensya na
nandoon sa kanya yung mga social security situations, lalong-lalo na ng mga minor de edad sa atin. At palagay ko, no, the more na kailangan talaga silang tulungan. Pero mukhang hindi na ito sakop ng batas eh. Mukhang sa DSWD na yung ahensya na pwede nilang lapitan. Na tutulong. Kasi lahat kasi dapat ng pangangailangan ng ating mga kababaihan, lalong-lalo na yan, minor de edad, dapat tulungan. And sana po, dapat sa local government nyo po ay mayroon pong ganitong mga pwedeng programa na sumusuporta po sa mga minors na nabubuntis. I-try nyo po sa inyong LGU, baka meron din po. Tapos kung ang magulang po ng minor ay may PhilHealth, yun pwede, di ba? Miss Emmy, sakop siya? Pwede, oo. Kasi kung siya ay isa sa mga beneficiary nung PhilHealth nung magulang. Oo. Meron. Ito po si Bene Rima. Nag-resign po ako sa trabaho ko a month ago at na-declare ko doon na buntis ako. May makukuha pa rin ho ba akong benepisyo? May, kung hindi ka, kung by virtue of resignation, sandali, babalikan lang natin yung batas, Kasi kapag ka hindi, anong tawag dyan, hindi forced leave, hindi forced, tinanggal, Forced na tinanggal ka sa trabaho at ikaw ang nag-resign, titingnan natin dapat yung time frame, no? Yung time frame noong kanyang resignation. Kasi baka pwedeng pumasok pa eh. Ang alam ko, meron kaming nilagay na ganyan na parang ma-ensure lang talaga na kahit yung mga magre-resign or about to resign, ay makakuha pa rin. Hindi lang ako sigurado doon sa ilang araw yung pwede pa siyang pwede siyang nag-resign na pero maa-avail pa rin yung maternity leave. Si Marjorie Quintos, lump sum po ba nakukuha yung benefits ng panganganak or parang sumisweldo ka lang din kaya lang di ka pumapasok pero tuloy pa rin ang sweldo? Paano po bang siste? Pardon? Ay, paulit please. Miss Emmy, doon po sa... Pero, sisweldo pa rin. Oo. Kaya yung sinasabi namin na pwedeng abonohan ng employer, tapos babayaran siya ng SSS. Hindi kasi po tinatanong nga ni Marjorie kung lump sum. So, hindi. Parang regular na sweldo. Baka na yan. Baka madadaan na yan sa negotiation. Pero alam mo naman, wais naman itong ating mga employer Kasi hindi yan papayag ng parang regular na sweldo lang po. Advance 1 month. Sabi sa iyo, wais ang mga employer Kasi baka mamaya hindi nila ubusin. Kasi pag hindi mo inubos yan, hindi naman makako-convert into cash Kaya 1 month lang talaga ang pwedeng i-advance. Kaya maganda nyo pong i-maximize na rin po. Total bayad naman po kayo. I-maximize nyo para makapag-bond kayo ng baby nyo at maipahinga nyo po ang inyong katawan. Yun. Oo, saka yan di ba? Yung mental rin. Sabi ko nga, hindi dapat malusog lang ang katawan dapat malusog din ang isip. Yes. Kaya, kasi yan yung babalik ako sa trabaho, nanay din ako, ito yung mga hinaharap kong problema, dapat, tulungan nyo naman akong gobyerno, Kaya, yun yung yung spirit talaga ng law. Apo. Miss Emmy, 5:00 en punto na. Wala na po tayong oras. But thank you so much. Thank you so much for joining us today. At maybe pwede po namin kayo maimbatahan ulit para mapag-usapan pa ang iba pa pong karapatan ng mga kababaihan. Ay, okay. Maraming salamat sa opportunity at bukas na bukas kami sa ganitong mga talakayan. Marami pong salamat. Women's Rights Advocate, Miss Emmy De Jesus. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok sa amin. At kami po pala ay nagte-test broadcast na sa lahat po ng Signal subscribers. Ang True FM is on Channel 19. I-check nyo po dyan para inaayos lang po namin. Pero masisilip nyo na po kami
kami dyan, nagte-test broadcast na kami ang True FM on Channel 19 sa mga Signal subscribers. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!